Welcome back dito sa Ride with Ryan. Today, bumisita tayo sa Ford Cainta para reviewin itong Ford Territory Hybrid na 2026. Lahat yan dadaanan natin. Interior, exterior, and performance. Even contact number, email address, at iba pa, lalagay ko na rin sa description para lahat na. Malay mo, magustuhan mo, di ba? At least, may ideya ka na. Baka naman, ma-like, share, and subscribe mo para tuloy-tuloy na tayo. Isa sa mga lineup ni Ford pagdating sa mga crossover vehicle ay itong si Ford Territory. Meron itong dalawang variant, yung Trend at itong nire-review natin ngayon na Titanium X. At first look, full LED na ang headlight nito na may automatic on and off function. Standard yan dito sa Titanium X. May tinatawag sila ditong coast-to-coast LED bar na nagre-represent dun sa pinaka-daytime running lights nito. Para sa akin, yung design layout ng honeycomb grille, integrated LED headlight at yung kanyang LED bar ay nagko-complement sila sa isa't isa. Kaya maganda ang kinalabasan. Slick design at elegante naman talaga ito tignan. Try nyo lang pagmasdan, para sa akin lang naman. At mapapansin din yung kanyang front camera sa may ilalim ng front badge. Kapag pinagmasdan mo yung lower end nito, smooth lang siya at hindi siya masyadong edgy. Tamang-tama lang at hindi masyadong rounded yung shape niya. Dumito naman tayo sa kanyang side profile. Unahin na natin itong tire specs. Equip ito ng 235, 50, R19. Efficient grip na Goodyear tire ang gamit nito. Mapapansin dito yung kanyang 19-inch two-tone alloy wheels na isa sa nagdadala sa character niya pagdating dito sa side profile at yung kanyang side body cladding niya for additional protection. On top pa yung naka-spell out na hybrid tsaka yung side decal niya dito sa may bandang ilalim. Dito pa rin naman sa kanyang side profile sa side mirror, isa na itong power folding, power adjustable with side turn indicator. Equip na din naman ito ng paddle lamp. Sa mga hindi masyado familiar kung ano ba yung paddle lamp, ito bali siya. Meron nag-illuminate coming from the side mirror, which is nakakatulong naman talaga, lalo na sa mga side street parking, especially at night. And of course, dito na rin nakaposisyon ang isa sa apat na 360-degree camera. At keyless entry naman na ito para mas convenient every time nasasakay dito sa Ford Territory. Oh, malinaw yan ha. Tuloy tayo. Yung regarding naman dito sa kanyang overall dimensions, meron itong 4,685mm in length, 1,935mm in width, at 1,706mm in height. Meron itong ground clearance na 185mm na may 2,726mm sa kanyang wheelbase. Tuloy tayo, lipat naman tayo dito sa rear section nitong Territory. Isa sa napansin ko sa design layout nitong taillights, may similarity dun sa previous model na kung saan habang pinagmamasdan ko, may pagka-aggressive din pala tignan yung likuran nito. Isa sa nagdadala ng character dito sa likuran ay yung kanyang rear spoiler na equip na din ng high-mounted stop lamp. Yun namang badge niya na Territory na word ay naka-blackout finish na, compared dun sa previous model na naka-chrome finish. Yun naman dito sa may bandang itaas ay equip na ito ng aluminum roof rail. Hindi lahat ng crossover vehicle ay meron nito. Inabang talaga yan para sa mga third-party accessory na ilalagay mo, tulad na lang ng mga cargo tray. Makikita din na available dito ang panoramic moonroof. Siya nga pala, since ito yung top of the line ng Ford Territory, ito yung SRP na pinag-uusapan natin. At ito naman yung para sa Trend variant. Para sa mga possible inquiry, pwede nyo ako i-message directly sa aking Facebook page para ma-redirect ko kayo sa Ford Cainta. Nagre-review lang talaga tayo nitong Ford Territory. Tuloy na tayo! Sumunod naman natin tignan ay yung kanyang interior. Simulan natin yan dito sa steering wheel. Tilt and telescopic. Yung na-feel ko ito, maganda yung grip niya sa kamay at may thumb rest na rin naman. Combination na rin yung mga audio control niya at yung sa kanyang adaptive cruise control. Makikita na flat bottom din ito. Bukod dyan, isa pang nakakaagaw ng attention dito ay yung kanyang 12 inches infotainment system with voice recognition. Equipped na din ito ng wireless Apple CarPlay and Android Auto. At 12 inches digital instrument cluster gauge. Arcami sound system yung nakalagay dito. At naka-soundproof glass yung front window niya. Total of 8 speakers ang available dito. Unlike dun sa Trend variant na 6 speakers lang. Regarding naman dito sa may kanyang center console, makikita na rotary electronic shifter na ang gamit nito. Isa itong 2-speed dedicated hybrid automatic transmission.
Even yung parking brake niya ay electronic na din. And the rest ng control ay para sa audio system na. Yung pinaka-cup holder niya dito, enough na dahil marami ka na din pwede mailagay. Just in case na mabitin ka sa lagayan mo ng mga accessories, dito sigurado ako na hindi ka na mabibitin sa laki at lalim nito. May additional tray ka pa na pwede mong i-slide dito sa ibabaw. Hindi lang naman yan yung space na available dahil mayroon ka pa dito sa ilalim. Actually, hindi ka talaga bitin in terms of space. Marami ka talaga pwedeng mapaglagyan. The rest ay yung sa glove box naman na. And yes, malalim din siya. Normally, dito naman talaga nakalagay yung mga documents. Tapos yung iba naman nandito lang sa ibabaw nilalagay. At least letter size na folder or A4 kaya na dito. Sa mga charging port naman ay hindi ka pa rin mawawalan dahil available ang Type A at Type C. Labas pa dyan yung wireless mobile phone charger nito. At meron ka pa ditong sunglasses holder. And of course, yung switch para dun sa kanyang dome light. Yung dito naman sa may overhead sa may sun visor ay equipped na rin ng kanyang vanity mirror. Both driver and passenger side na yan. Yun naman seat material niya ay leather perforated seat na equipped ng 10-way power driver seat. Yung finifeel ko yung seating comfort niya at yung steering wheel. Maganda yung back support niya. Especially kung pagod at galing opisina. Maganda ang legroom at spacious ang cabin. Which means ready for long drive at hindi ka kaagad mapapagod dahil sa comfort na binibigay niya sa'yo. Of course, hindi naman lahat nakafocus sa driver ang comfort nito. Lipat lang tayo dito sa likod. Even sa second row seats ay hindi ka nalugi. Take note, yung upuan sa harapan yan na yung seating comfort ko para sa height na 5'7". Similar siya dun sa pagkakaupo ko sa harap. Maganda yung back support nito sa likod. Kahit medyo malubak yung dinadaanan, tolerable siya para sa akin. Impress ako sa legroom niya para sa height na 5'7". Malaki at maluwag pa ito. Even yung kanyang headroom ay mataas pa. Kaya maluwag ka talaga makakagalaw dito. Try mo lang titigan kung gaano siya ka-spacious. Yun naman sa kanyang mga door side panel, quality at premium feels. Soft touch materials ang tatamaan ng siko mo at may design pa siya ditong yellow stitching accent. Isa sa napansin ko dito ay yung side pocket niya. Sa tansya ko hanggang small size tumbler lang ito. Pero malalim naman siya. Doon lang siguro nagkakatalo sa diameter ng tumbler natin. Next na tayo, lipat na tayo sa likod. Yung sa second row seats, nafa-fold siya 60-40 split. One way para magkaroon ka ng additional cargo space just in case na mabitin ka. Para magka-idea ka, ito yung maximum value kapag naka-fold yung mga upuan sa likod. Hanggang dyan na lang siya, hindi na siya yung fully na natatumble. Generous ito sa cargo space, lalo na sa mga malalaki nating luggage. Or gamit ng mga bata or even sa out of town. Hindi ka na mabibitin dito. Nasa sayo naman na kung paano mo i-maximize yung cargo space nito. Yung regarding naman do sa spare tire niya, hindi siya kaparehas kung ano talaga yung nakalagay dito. Steel type yung pinaka-spare tire nito. Sapat lang na pang-abot sa vulcanizing shop. And of course, yung kanyang mga basic tools, jack, wrench, early warning device, at iba pa. Sa palagay ko yung mga ganitong price level ay hindi ka natalo dahil equip ito ng adaptive cruise control with stop and go, forward collision warning, autonomous emergency braking with pedestrian detection, lane departure warning, lane keeping aid, at mga front parking sensors. Mga bagay na meron si Titanium X na wala si Trend variant. Siya nga pala, Oasis Green pala ang eksaktong kulay nito. Exclusive lang ito para sa Titanium X at yung Crystal Pearl White. Sumunod natin buksan dito ay yung kanyang engine bay. Isa itong FHEV or Full Hybrid Electric Vehicle. Siya na rin yung nagcha-charge para sa sarili niya. At yung mga ganitong type ng Full Hybrid Electric Vehicle ay exempted na rin siya sa number coding, which is advantage naman talaga. Isa itong 1.5-liter engine turbocharged inline-4 dedicated hybrid engine. May maximum electric power ito na 218 PS or 160 kilowatts. May maximum torque ito na 230 Nm at 2,000 RPM hanggang 3,500 RPM. May maximum electric torque din ito na 315 Nm. 2-speed dedicated hybrid automatic transmission. Regarding sa fuel consumption, hindi ko siya na-test drive ng actual pero ang balita ko sa city 17.8 km per liter. Sa average speed na 20 km per hour. At sa highway naman meron itong 19.2 km per liter at average speed na 60 km per hour. 60 liters ang fuel tank capacity nito. Matipid at marami na siyang mapupuntahan sa ganyang consumption. Tulad nga ng nasabi ko kanina, at this price level, sulit na siya. O paano? Napahaba na ata kwentuhan natin.
Yung ibang mga info, ilalagay ko na lang doon sa description. Basahin nyo na lang. Hindi lang tayo puro car review. May mga food at travel vlog din tayo. Follow nyo na rin yung Facebook page natin, Ride with Ryan. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe ha. Marami pa tayong pagkikwentuhan. Thanks for watching. Bye-bye!